Kumusta mga ka-noisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Philippine Noisy. So ngayong araw, another update naman tayo about sa WPS nating mahal. So ang video ito ay mula na naman kay Good News Philippines. So meron itong pamagat na American nakialam. US MQ-4C drone pinulabog ang China Coast Guard sa panatag. Mga US jets inarmasan. Diyos ko day. So bago natin simulan, Good News Philippines, supportahan nyo yan. Tapos syempre kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Philippine Noisy. So mga ka-noisy, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, ang pamagat ng video ito, America nakialam, US MQ-4C drone, binulabog ang China Coast Guard sa panatag, mga US jets inarmasan. So ito yung pinaka-iniintay din natin. So again, Good News Philippines, Philippine Noisy, like, comment, share, subscribe. Start. Kabayan, breaking news, America. Start zero. Mga idol at kabayan, breaking news! Amerika nakatutok sa Baho de Masinloc sa unang beses. Amerika nagpadala ng MQ-4C Trito sa Baho de Masinloc para magsagawa ng intelligence, surveillance at reconnaissance laban sa mga barko ng China. Ito ang ginamit ng US Navy upang mas mabilis na maibahagi ang mga impormasyon sa mga militar ng Estados Unidos na nasa area in real time. Tapos iiyakan ng China yan kasi bakit daw nakikialam yung Amerika sa away ng Pilipinas at China. No? Hindi nag-iisip talaga Mutual Defense Treaty nga, di ba? Tapos ayaw nila na makialam yung US. Kung ayaw nila na makialam yung US, edi wag nilang gambalain yung Pilipinas. Tapos, di ba? Basic solution. Department of Defense ng Amerika na ang USS Carl Vinson aircraft carrier ay nasa South China Sea at nagsasagawa ito ng flight operation. Ipinakita din ng US Navy ang paglagay ng mga armas para sa mga fighter jets dito na posibleng isang paghahanda kung sakaling magkaroon ng konfrontasyon sa pagitan ng US Navy at People's Liberation Army Navy. Pangulo ng Pilipinas, Amerika at Japan magkakaroon ng pag-uusap. Posibleng ito ay may kinalaman sa ginagawang provokasyon ng China sa mga nasasakupan ng Pilipinas at Japan. China Coast Guard. Tapos meron pa Japan, dumagdag pa yung Japan. Diyos ko day. Ang China Coast Guard 5901 BRP Teresa Magbanwa ang pumalit din sa BRP Cabra sa pagbabantay sa gawing Zambales at Baho de Masinloc. Ngayon, Good News Philippines, subscribe nyo rin yan, men. Amerika ipinadala ang kanilang kakaibang military grade assets upang bantayan manmanan ang bawat kilos ngayon ng China sa Baho de Masinloc. Dati, P-8A Poseidon at MQ-9A Reaper ang ginagamit ng US Navy nating nakikita na lumilipad sa Baho de Masinloc o Scarborough Shoal at sa ibang parte pa ng West Philippine Sea para tulungan ang Armed Forces of the Philippines na masiguro ang seguridad ng Pilipinas. Ngayon, for the first time, gumamit ang Amerika ng kanilang MQ-4C Triton unmanned aerial vehicle. Grabe ang angas ng forma, parang alien Di ba? Tahan ang Pilipinas sa ginagawang pananakop ng China sa Baho de Masinloc. Para lang sa inyong kaalaman mga kabayan, ang MQ-4C Triton ay isang unmanned aerial vehicle na may kakayang lumipad sa taas na 50,000 feet. Grabe yung unmanned So, grabe. Time will come talaga. Puro Wait lang. Time will come talaga. Puro na unmanned yung Puro na unmanned yung maglalaban-laban sa bansang or sa mundo natin. Ng intelligence, surveillance at reconnaissance. Mas mabilis nitong nadedetect ang mga target at mabilis ding ipinapasa ang mga nakukuhang datos nito para mapadali ang military coordination. Lumipad pa mula Guam ang nasabing unmanned aerial vehicle at umikot sa taas ng Baho de Masinloc. Ang paggamit ng Amerika ng MQ-4C Triton sa Baho de Masinloc sa West Philippine Sea ay isang pagpapakita ng kanilang pangako na masiguro ang seguridad at kaligtasan ng mga Pilipino. Ang MQ-4C Triton din ang ginagamit ngayon ng US Navy upang mangalap ng impormasyon sa Eastern Mediterranean sa baybayin ng Israel, Lebanon at Syria. Ganon din sa Persian Gulf. Tapos ngayon, yung mga pagmamanman or yung mga pag-research ng USA, pinapalagan niya ng China, igawain din naman nila. 'Di ba? May nakita nga tayong drone mula sa kanila nasa ilalim natin, tapos ang gusto nila bawiin lang. Wala tayong ipapataw na parusa doon. Gusto nila bawiin lang. Tapos ngayon, since gusto nga natin yung paimbestigahan sa Amerika, pinapalagan nila, tinatakot na tayo, bakit daw natin ibibigay sa Amerika yon? Kasalanan nila yun nilagay nila sa teritoryo natin 'di ba? Nagmamanman sila, tapos ngayon kapag nabuko sila, bigla silang magbabanta. Anak ng teteng talaga, no?
Kaya sa mga nagsasabing may pinipili ang Amerika pagdating sa pagtulong sa kanilang mga kaalyado, nagkakamali sila. Sa kasalukuyan, ang BRP Teresa Magbanwa MRRV 9701 ang siyang pumalit sa BRP Cabra upang magbantay sa gawing Zambales at Bao de Masinloc. Mahigit 2 beses ang laki ng BRP Teresa Magbanwa kaysa BRP Cabra, kaya nararapat lang na ito ang itapat natin sa mga barko ng China na pilit inaagaw ang ating mga teritoryo sa West Philippine Sea. Tulad ng sinasabi natin mga kabayan, magbabago ang estilo ng China kapag nakita ito na lumalapit na ang mga kaalyado ng Pilipinas sa South China Sea at West Philippine Sea. Sinusubukan ng China na gawin ang pagiging agresibo, pero kapag nakaramdam ito na merong bansang handang pumigil sa kanya, kusa itong aalis at magbabago ng mga taktika. Kinumpirma ng Departamento ng Depensa ng Amerika na ang USS Carl Vinson aircraft carrier ay nasa South China Sea pa rin hanggang sa kasalukuyan. Tapos ngayon, pinapalagan din nila yan. Kasi yun nga, parang triggered sila na parang bakit daw nakikialam yung US. Yun nga, paulit-ulit lang din sila na paano nakikialam yun. Meron yung Mutual Defense Treaty, diba? Nakakatawa pa, sinasabi nila na, Amerika, wag yung gagamitin yung Mutual Defense Treaty laban sa China dahil away namin to ng Pilipinas. Like, what? Na nito ang bawat kilos ng mga barko ng China sa paligid at nakikipag-coordinate ito sa Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard. Para sa seguridad ng bansa, ipinapakita ng US Navy ang paglagay ng mga missile sa kanilang mga eroplanong mandirigma na lumilipad sa South China Sea. Ito ay isang paghanda sa anumang posibleng provokasyon na gagawin ng People's Liberation Army Navy sa rehiyon. Kahit gabi na sa karagatan, tuloy ang flight operation ng mga FA-18 Super Hornet fighter jets. Ako pa sa China, imbes na atupagin nila yung pagiging relevant ng US dyan sa South China Sea or yung nakita ni or yung presensya ng US, imbis na atupagin nila yan na yung presensya ng US, ang atupagin nila kung paano nila maiiwasan na parang tawag dyan, mag-activate yung US na makialam. 'Di ba? Kasi gustuhin man nila o hindi men, makikialam talaga yung US kapag inaagrabyado nila yung Pilipinas kasi nga meron niyang Mutual Defense Treaty. Balita naman, kinumpirma naman ng Malacanang na sa darating na 12 ng Enero, taong kasalukuyan, magkakaroon ng virtual meeting ang mga Pangulo ng Pilipinas, Estados Unidos at Japan. Hindi naman sinabi kung ano ang magiging agenda, pero malamang isa na dito ang patuloy na provokasyon ng China sa mga katubigang sakop ng Pilipinas at maging ng Japan. Isa itong pagpapakita na ang tatlong bansa ay solidong nagkakaisa para sa bukas at malayong Indo-Pacific region. Tsaka yan lang din naman yung pinaglalaban ng buong mundo talaga yung Indo-Pacific na malaya. Guard 5901 sa katubigang malapit sa Zambales, ipinakita ng Philippine Coast Guard sa unang pagkakataon kung paano nila tinutukoy at idinodokumento ang nasabing posisyon ng binansagang The Monster Ship ng China sa loob ng West Philippine Sea. As of 07-14-10 Hotel, January 2025, China Coast Guard vessel 5901 is on our port bow. BRP Cabra MRV 4409 position at latitude 15 degree. Yung port is nandito siya sa left side. Tapos yung starboard is nasa right side. So yan yung sa barko. Kung halimbawa nakaharap yung barko sa iyo. Ganyan. Ito yung port, ito yung starboard. Okay? Left and right. 086 north, longitude 119 degrees, 04 decimal 785 east. Course 202 degree true, speed 12 knots, bearing 330. Distance to China Coast Guard 5901, 2 nautical mile. Distance to Capones Point 57 west by north of Capones Point, Zambales. Ito din yung maganda ngayon sa Philippine Coast Guard talaga kasi recorded na lahat. Kasi maaari natin tong gamitin kapag babalik na naman tayo sa korte, di ba? And 71 nautical mile east of Bao de Masinloc. Sir, according to our radar, China Coast Guard 5901, the position at latitude 14 degrees 58 decimal 462 minutes north, 119 degrees 04 decimal 785 minutes east, course 195 degrees true, speed 3.5 knots, bearing 330 degrees relative, distance to China Coast Guard 5901, 2 nautical miles. Sir, the position of CCGV 5901 is at latitude 14 Tsaka saludo din sa mga Coast Guards natin ipagdasal din natin yung safety nila men. 57 decimal 851 minutes north, longitude 119 degree 03 decimal 410 minutes east. The CCGV 5901 is near the vicinity waters 58 nautical miles west of Capones Point, Zambales, 72 nautical miles east by south of Bao de Masinloc. Sir, it is confirmed
the CCGV 5901 is inside the exclusive economic zone of the Philippines, sir. Very well. It is confirmed. CCG 5901 is inside the EEZ of the Philippines. Angels of the Sea challenge CCG 5901. Hi, sir. China Coast Guard 5901. This is Philippine Coast Guard vessel BRP Cobra MRRV 4409 under Republic Act 12064, Philippine Maritime Zones Act, the United Nations Convention on the Law of the Sea, and the 2016 Arbitral Award. You do not possess any legal authority to approve. Binasahan ng award. Pero yun nga, I expected na natin kung ano yung isasagot ng China dyan. Hindi daw nila nire-respect anak ng teteng, di ba? Tapos sila pa yung may gana na parang, oh, Pilipinas, sumunod kayo sa international law. Anong international law pinagsasasabi nyo? Hindi nyo nga masunod-sunod yung 2016 arbitral ruling eh. Exclusive economic zone. You are directed to depart immediately and to notify us of your intentions. To China Coast Guard 5901. This is Philippine Coast Guard vessel BRP Cobra MRRV 4409. We are reminding you that you are within 58 nautical miles Lapit. west of Capones Point, Zambales, inside in the Philippine Exclusive Economic Zone. Please leave this area immediately. Over. Niradyohan lang ng babaeng Coast Guard natin eh, natakot na yung China eh. Yan o. So that's it. So yun lang naman mga kanoisis. So kayo ano masasabi dito, comment down below. Tapos yun pag-usapan natin yan sa comment section. So again, ang video yun ay mula kay Good News Philippines. So supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoisis. So like, comment, share, subscribe. So kita nyo naman yun, men. Yung US nakialam na nga daw. US MQ-4C drone ba naman? Grabe na talaga yung yung mangyayari. Actually, nakakatakot nga talaga siya eh. Na parang, yun ang magkakaroon ng war yung sanlibutan through yung unmanned na yung mga gagamitin. Like, wala ng tao na wala ng tao na nakasakay. Pero, grabe yung damage. 'Di ba? So, ang na lang talaga natin dito, dapat lakasan or higpitan din natin yung depensa natin, Kasi yung opensa ng mga kalaban is pahitik na ng pahitik eh. Ewan ko lang kasi sabihin natin na malakas yung opensa ng China. Ang tanong, kung gaano ba katibay yung depensa nila. Kasi ngayon pa lang, sobrang takot na takot sila sa Typhoon missile na nandito sa Pilipinas. Like, isa lang naman takot na sila. 'Di ba? So, yun nga, parang naki-question din natin na akala ko ba kayo yung pinakamalakas, pero bakit yung Typhoon missile ng USA na nandito sa Pilipinas, iniiyakan nyo? Hindi nyo ba kayang salagin yan? Or siguro, baka sa mga 2050 pa nila kayang salagin yan or mga 2100, something like that. Pero yun nga, parang nakakatawa lang ding isipin ba na parang yabang-yabang nyo, kayo yung pinakamalakas, tapos yung Typhoon missile, iniiyakan nyo. Kita nyo, yung Amerika, meron na silang US MQ-4C. Unmanned pa yan. So, paano na? 'Di ba? Paano nila ma-handle yung bagsik ng Amerika kung ganyan lang pinapakita nila, iniiyakan nila yung missile, 'di ba? And yun, kita nyo naman yun, yung monster ship ko, no? At saka, napapaisip din ako bakit kaya pinangalanan nila ng monster ship yan? Para mag-flex na naman na kayo yung pinakamalakas? Tapos ngayon, tawagan ka lang ng namin, Coast Guard namin, bigla kang aatras, di ba? So, talaga, sila talaga yung some kind king of pagbabanta. Ba yan? Never na ba silang nadala sa pagbabanta nila? Nakakaumay na kasi minsan, di ba? So, yun lang naman guys, luckily na lang din kasi nasa side natin yung Amerika, tapos yung Japan din. Din sila kasi syempre alam nyo naman, biktima din naman kasi yung Japan sa mga pang-uugag ng China yan. So at least na lang may mga bansa din talaga na nakasuporta sa atin. Tapos yung mga bansang yun, di yung mga bansa na parang pucho-pucho lang, may ibubuga din na bansa. So lang talaga to, good luck na lang talaga. Basta tayo Pilipinas, ipaglalaban talaga natin kung yung sa atin Kasi ang swerte naman nila kung ibibigay lang natin ng ganun-ganun lang. Hindi tayo gagaya ng past administration na parang idadaan lang natin sa gentleman's agreement. Anak ng teteng yan, di ba? So again, hanggang dito na lang muna. Good News Philippines, Filipinoisis. Like, comment, share, subscribe. Filipinoisis. Yeah.